Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rigor. Walang eksaktong taon, probinsya ng Mindanao. Bakit ba ayaw nyo kung paniwalaan? Sinabi ko na sa inyo na nakita ko nga yung nilalang na yun dito. Wika ni Mang Banong. Pwede ba Mang Banong? Ayang ka na naman sa mga guni-guni mo eh. Tugon ni Nano. Hindi guni-guni ang lahat. Nakita ko siyang tumawid mula sa gubat, papunta dun sa kabilang pangpang. Nariyan pa nga yung mga bakas ng paa niya oh. Muling wika ni Mang Banong. Bakas ng kalabaw to Manong. Siguro, lasing ka na naman oh. Muling wika ni Nano. Medyo nakainom lang. Pero hindi ako lasing. Sigurado ko sa nakita ko. Napakabilis niyang kumilos. At halos mabuhal yung mga punong nadadaanan ng nilalang. Muling wika ni Mang Banong. Sabihin niyo nga po sa akin, ano po ba kasi yung nakita niyo? Tanong ni Nano. Isang nilalang na may ulo ng leyon. Tapos yung katawan niya mula leeg pababa. Parang sa tao punong-puno ng balahibo. Tapos may buntot na parang aso. Pagpapaliwanag ni Mang Banong. Teka, leon? Yan ka na naman Manong eh. Walang leon sa lugar natin. Paano ka makakakita ng leon? Tugon ni Nano. Nandito lang pala kayo. Mang Banong, saan ka na naman ba nagsuot? Wika ni Rigor. Si Mang Banong ang nag-alaga sa dalawang binata simula nang maulila ito sa kanika nilang mga magulang. Nadamay sa pag-atake ng mga rebelde sa kanilang lugar. Saktong napadaan ng matanda. Nakita ang dalawang sanggol sa magkaibang tahanan. Kapwa patay na ang mga magulang. Alam ng matanda na walang mag-aaruga sa mga ito. Kaya kinuha niya ang dalawang sanggol. Si Nano ay nasa 5 buwan. Samantalang si Rigor naman, 1 taong gulang ng mga sandaling iyon. Bagaman walang sariling pamilya, walang karanasan sa pagpapalaki ng sanggol, nagawa nitong itaguyod ang dalawang bata hanggang sa umantong ang mga ito sa edad na 18. Hindi rin naging sakit ng ulo ang dalawang binata, kaya madali lang para kay Mang Banong ang pagdidisiplina sa mga ito. Kung may isang bagay na ayaw ang matanda sa dalawa, ang palaging pagpunta ng palihim sa isang bahay sa bayan. Nasa gawing dulo ito at malapit sa gubat. Kung titignan mula sa labas, mapagkakamalang abandonado ito dahil na rin sa mga baging at maliliit na punong tumutubo sa pader na gawa sa adobe. Malapalasyo ang bahay na yun. Pinangangalagaan ito ng isang tao. Lingid sa kalaman ng matanda, naging kaibigan na ng dalawa ang taong iyon. Ang pangalan niya ay Nicolas. 35 taong gulang. Sa unang tingin ay masasabi mong dayuhan ito dahil sa mahaba nitong kulay gintong buhok. Matipuno ang pangangatawan at punong-puno ng pilat. Kaunting pagbabalik tanaw. Unang beses na napunta ang dalawa sa lugar. Nang minsan silang maglako ng mga gulay na pananim ni Mang Banong. Nang mga sandaling iyon ay kapwa musmus pa sina Rigor at Nano. Napakalakas ng ulan. Walang masilungan ang mga ito at napadaan sila sa mansyon. Nakitang bukas ang trangkahan, kaya walang pagdadalawang isip na pumasok ang dalawa. Habang nasa loob ng mansyon, nag-ikot-ikot ang mga ito. Nakita ang napakagandang loob ng tahanan. Nakita ng mga binata doon ang larawan ng isang matipunong lalaki na may nakatayong leon sa tabi.
Hindi maiwasan ni Rigor ang mamangha, kaya hinawakan niya ito. Laking gulat ng binata dahil may narinig siyang boses. Tumuloy kayo sa silid na may liwanag. Hindi ito naririnig ni Nano, kaya naman nanatili siyang nakatayo sa sala. Samantalang si Rigor naman ay nagpatuloy sa kwarto na sinasabi ng boses. Pagpasok ng binata, nakita nito ang mga nakahaing ulam. Alam ng binatang bagong luto ang mga yun. Umuusok pa ito. Dali-daling lumabas ng silid si Rigor para tawagin si Nano. Uy, halika, bilis. May babangita ako sa'yo. Wika ng paslit na si Rigor habang hinihila sa silid si Nano. Nanlaki mga mata ng paslit sa nakita. Saan ang galing yung mga pagkain na yan? At saka bakit mainit-init pa? Tara, Rigor. Mamaya magdatingan yung may-ari ng bahay. Mapagkamalan pa tayong magdanakaw. Tugon ni Nano. Mabuti pa nga. Nakakapagduda na walang tao eh. Tapos may mga nakahaing pagkain. Wika ni Rigor. Akmang lalabas na ang mga ito ng kwarto nang biglang may pumasok. Oh, alis na kayo kaagad? Tamang-tama yung dating nyo kakatapos ko lang magluto. Bakit hindi nyo ako saluhan? Wika ng lalaki. Nakangiti ito sa kanila. Ngunit hindi maiwasan ng dalawang paslit ang nervyosin. Napakalaking tao ng karap. Malahigante na halos nasa 7 talampakan ng tangkad. Pagpasensyahan nyo na po kung naging pakialamero kami sa tahanan nyo. Hindi na po mauulit. Maaari po ba hayaan nyo kaming makalabas? Wika ni Rigor. Halata ang takot sa mukha nito. Kaya naman natawa ang lalaki. Bakit ka ba takot na takot? Eh hindi naman kita kakainin. Isa pa, sayang naman yung mga niluto ko. Kung hindi nyo man lang matitikman. Wika ng lalaki. Kung sa bagay tama naman siya, Rigor eh. Wala naman sigurong masama kung titikman natin yung mga pagkain. At isa pa, mukha namang mabait siya eh. Wika ni Nano. Pwede ba, Nano? Huwag mong pairalin yung katakawan mo. Mamaya niyan mapahamak tayo eh. Tugon ni Rigor. Muling nagsalita ang lalaki. Huwag kayo matakot. Mukha lang akong mangangain ng tao, pero hindi ko ginagawa yun. Maupo na kayo. Kumain kayo. Habang mainit pa. Walang lason yan. At hindi kayo makukulong sa bahay na to sa oras na kumain kayo. Muling wika ng lalaki. At para magtiwala ang dalawang paslit, nagpakilala ito. Ganon din ang ginawa ng dalawa. Hindi na malayan ng mga ito na nagiging malapit na sila sa lalaki. Manong Nicolas, magaling pala kayo magluto, no? Napakasarap po kasi ng inihaw na karne ng baka. Wika ni Rigor na walang tigil sa pagnguya. Gutom ka lang. Kaya masarap para sa iyo ang lahat ng makita mong pagkain. Sige, kumain kayo hanggat kaya nyo. Tugon ni Nicolas. Ito ang naging simula ng pagkakaibigan ng tatlo. Balik tayo sa kasalukuyan. Naglalakad pa uwi si Mang Banong. Saan ka na naman ba galing, Rigor? Alam mo namang mahilig maglalalabas tong matandang to tapos iniwanan mo. Wika ni Nano. Bagaman mas nakakabata ito kay Rigor, mas matanda itong magsalita at mag-isip. Kalma ka lang, Nano. Wala naman akong ginawa eh. Nagpunta lang ako kay Manong Nicolas. Tugon ni Rigor. Hindi ba pinagbawalan ko na kayong pumunta sa lugar na yon? Bakit ba ang tigas ng ulo mo, Rigor? Ilang beses ko bang kailangang ulitin sa'yo na wag kang pupunta sa lumang mansyon? Mamaya mapagkamalang ka magnanakaw eh.
Wika ni Mang Banong. Kayo din naman po, Mang Banong eh. Ilang beses na po namin kayong sinabihan na huwag kang aalis ng bahay. Hindi ka naman marunong umuwi eh kapag nalalasing ka eh. Kaso di naman kayo sumusunod. Ang tigas din ho ng ulo nyo. Mana-mana lang yan. Wika ni Rigor. Malungkot uminom mag-isa eh. Hindi naman kayo umiinom ni Nano. Kaya naghahanap ako na makakausap habang tumatagay. At isa pa, hindi naman ako nag-aalala. Nandito naman kayo ni Nano para sunduin ako. Muling wika ni Mang Banong. Paano kung may nangyaring masama sa inyo? Tapos wala kami ni Nano para iligtas ka. Anong gagawin mo? Tanong ni Rigor. Pasensya na kayo siya. Hindi na ako lalabas ng bahay para uminom. Sige na. Hindi na nagsalita pa ang dalawang binata. Alam ng mga ito na uulitin lang ni Mang Banong ang ginagawa. Ilang beses na itong nangako sa dalawang binata. Ngunit pumupuslit pa rin ito para lamang pumunta sa bayan. Ilang minuto pa ay narating na nila ang tahanan. Diretsyong natulog ang matanda. Samantalang ang dalawa naman, pinag-usapan ang palaging sinasabi ng matanda. Naulit na naman, Rigor. Nakakita daw siya ng nilalang na may katawan ng tao tapos ulo ng leon. Hindi ko na alam ang gagawin kay Mang Badong kung kailang tumatanda. Saka nag-iisip bata eh. Wika ni Nano. May mga tao ba siyang napagsabihan tungkol sa bagay na yon? Tanong ni Rigor. Sa tingin ko wala pa. Mabuti ng ganun. Dahil pagtatawanan siya ng mga makakarinig pagkakamalang baliw yan. Muling wika ni Nano. Matanda na si Mang Banong eh. Kaya hindi na dapat siya hinahayaang lumabas ng bahay. Mamaya kung saan pa makarating yan tapos hindi na makauwi. Muling wika ni Rigor. Huwag kang mag-alala. Itoon mong isipan mo sa trabaho. Ako nang bahala kay Mang Banong. Huling wika ni Nano. Nagtatrabaho sa bayan bilang kargador si Rigor. Samantalang si Nano naman, hindi magawang makapaghanap ng trabaho dahil sa kapansanan. Mas maikse ang kaliwang paa nito kaysa sa kanan. Kaya kung maglakad ito ay parang gumigewang nakariton. Idagdag mo pa ang katabaan. Kadalasang ginagawang katatawanan ng mga tao si Nano na nagiging dahilan naman upang masangkot si Rigor sa basag ulo. Dahil na rin sa pangyayaring ito, nagkaroon ng inkwentro si Rigor sa mga hindi pangkaraniwang nilalang. Dito din nakilala ng binata ang totoong pagkatao ni Nicolas. Isang hapon habang naglalakad pauwi galing sa trabaho, nakasalubong nito si Nano na iika-ika at puro pasa ang muka. Dali-dali itong nilapitan upang alalayan. Halos matumba na ito sa mga natamong pinsala. O ano nangyari sa'yo, Nano? Nakipag-away ka na naman ba? Tanong ni Rigor. Ito naman, alam mo naman na walang ganun, di ba? Nabugbog na naman ako ng mga dayo eh. Napadaan lang naman ako sa harap ng pwesto nila habang nag-iinuman. Tapos bigla akong kinuyog. Yun yung nangyari. Wala namang bago sa ganun. Mangyak-ngyak na wika ni Nano. Sige, sabihin mo sa akin, nasan yung mga yun? Halika, balikan natin ang maturuan ng leksyon. Tugon ni Rigor. Uy Rigor, wag na. Wag na. Hindi mo rin kakayanin yung mga yun. Malalaking tao yun. Tapos, ang daming suot ng mga anting-anting eh. Tugon ni Nano. Pwede ba? Huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan, Nano. At isa pa, wala naman akong pakialam kung anong meron sa kanila. Sapat ng dahilan na inapi ka para makipagbugbugan ako sa kanila. Tugon ni Rigor. Matapos ay naglakad ito papunta sa kinaroroonan ng mga dayong nag-iinuman.
Nagtatrabaho ang mga ito sa isang ginagawang bahay sa bayan na pagmamay-ari naman ng alkalde. Huwag mo nang ituloy, Rigor. Sige na, hayaan mo na lang, masanay ka na. Mapapahamak ka lang eh, umuwi na lang tayo. Muling wika ni Nano. Kaso nga lang walang balak si Rigor na palampasin ang ginawa sa kanyang kaibigan. Bagaman hindi sila totoong magkadugo, tunay na kapatid ang turing nito kay Nano. Hindi. Nasaan sila? Sige, huwag kang matakot. Ituro mo. Wika ni Rigor. Wala nang nagawa si Nano kung hindi ituro ang mga kalalakian. Napalingon ang mga ito sa kanila. Isa-isang nagtayuan sabay lapit. Ama, talagang bumalik ka pang pilantod ka? Sino naman tong kasama mo? Tanong ng isa sa mga lalaki. Tinignan ni Rigor ang mga kasama nito. Malaki ang katawan at gaya ng sinabi ni Nano, meron silang suot na mga medalyon. Hoy, kayo ba yung gumulpi sa kapatid ko? Pwede bang malaman yung dahilan nyo kung bakit nyo ginawa yung bagay na yun? Sige, magpaliwanag kayo. Tanong ni Rigor. Tumawa ng malakas ang lalaki. Akmang susuntukin na sana ang binata. Biglang may kung sinong humawak sa kamay nito. Hoy, ulupong. Kung ako sa'yo, hindi ko na yan itutuloy. Tignan mo nga yung katawan mo. Ang laki mong tao. Tapos papatol ka sa mas bata sa'yo. Napangiti si Rigor nang makitang dumating si Nicolas. Sino naman tong Amerikanong to? Hoy, hilaw. Pakialamero ka din ano? Wika ng lalaki. Sabay hila ng kamay. Hindi nyo dapat pinapatula ng mas bata sa inyo. Isa pa, tignan nyo yung katawan nyo, ang lalaki oh. Manggugulpi kayo ng mas maliit sa inyo. Dapat humahanap kayo ng kayang lumaban sa inyo. Tugon ni Nicolas. Kinuyog ito ng mga kalalakian. Ngunit bago pa man lumapat ang kanilang kamao, nagawa ng umalis ni Nicolas sa kanyang kinakatayuan. Muling sumugod ang mga kalalakian at sa pagkakataong iyon, hinayaan ni Nicolas na tumama sa kanya ang suntok ng mga kalaban. Ngunit hindi man lang natinag ang binata. Isang malakas na angil na tila nagmumula sa leyon ang narinig ni Rigor. Isa-isa nitong sinugod ang mga kalalakian. Aksidenteng nahawakan ng isa sa mga kalaban ang damit ni Nicolas. Napunit ito. Tumambad ang tattoo ng binata. Malaking ulo ng leyon sa kanyang likuran. Nang makita ng lalaki ang nangyari sa mga kasama, dali-dali silang tumakbo papalayo sa lugar. Babalikan ko kayo. Tandaan nyo, babalikan ko kayo. Wika ng lalaki. Nagsipagsunura na ang mga kasama nito. Ayos ka lang ba, Rigor? Mukhang malala yung tama ni Nano ah. Halika na, ihatid ko kayo pa uwi. Baka kung ano pang mangyari sa inyo dyan sa daan eh. Wika ni Nicolas. Habang naglalakad, hindi maiwasan ni Rigor na magtanong tungkol sa marka sa likuran. Yang tattoo mo sa likod, Nicolas. Manong Nicolas. Saan galing yan? Tanong ni Rigor. Hindi tattoo yan, Rigor. Balat yan. Simula nang ipanganak ako, nariyan na yan eh. Tugon ni Nicolas. Nabanggit ng binata ang narinig nitong angil ng leyon. Kanina habang kinukuyog ka ng mga kalalakian, nakarinig ako ng angil ng leyon eh. Sabihin mo nga sa akin, nagkataon lang ba yun? Tanong ni Rigor. Siguradong guni-guni mo lang yun. Paano naman magkakaroon ng leon dito? Tapos aangil pa.
Wika ni Nicolas. Kung sa bagay tama ka, pero alam mo, Manong Nicolas, si Mang Banong, lagi niyang sinasabi na nakakakita siya ng nilalang eh. May ulo daw ng leon doon malapit sa mansyon mo. Kaya nga pinagbabawalan niya kaming pumunta sa lugar niyo eh. Baka mapahama kami. Totoo ba yun? Nakakatakot yun ah. Baka ikaw naman yung mapahamak. Wika ni Rigor. Hindi nakapagsalita si Nicolas ng mga sandaling iyon. Kaya minabuti ring tumahimik ni Rigor. Ilang minuto pa narating na nila ang tahanan. Nakita si Mang Banong. Nakaupo sa atangan ng tahanan habang hawak ang isang pamalo. Aber, saan kayo galing? Ay, gabi na. Eto, sino tong kasama niyong mistiso? Tanong ni Mang Banong. Magandang gabi po sa inyo. Ako po si Nicolas, kaibigan ng mga apo nyo. Pagpapakilala ni Nicolas. Ganun ba? Minom ka ba? Ngayon lang kita nakita dito sa baryo eh. Saan ka ba nakatira? Tanong ni Mang Banong. Doon po ako nakatira malapit sa ilog, sa dulo ho ng bayan. Tugon ni Nicolas. Nanlaki ang mga mata ni Mang Banong. Alam niya na wala ng bahay sa gawing iyon ng bayan, maliban na lamang sa lumang mansyon. Wala nang bahay doon ah. Maliban nga doon sa mansyon. Huwag mo sabihin. Hindi na naituloy ng matanda ang sasabihin dahil dinuktungan na ito ni Rigor. Oho, tama ho kayo, Manong Banong. Doon nga po siya nakatira sa lumang mansyon. Wika ni Rigor. Hoy, ako nga huwag niyong pinaglololo ko. Walang ibang nakatira doon kung hindi ang matandang dayuhang nagmamay-ari. Hindi ko na siya nakita maraming taon nang nakakaraan. Huwag mo sabihin anak ka ng taong yon. Wika ni Manong Banong. Parang ganun na nga ho, Manong. O siya, kailangan ko na hong umuwi. Pakigamot na lang yung sugat ni... Huh? Teka, nasan si Nano? Laking gulat ng mga ito. Alam nila na nakasunod lang si Nano sa kanila. Kaso nga lang paglingon ni Nicolas ay wala ang binata. Anak nang, saan na naman nagpunta yun? Tanong ni Rigor. Malamang nawala ng malay sa daan. Sandali lang, susubukan kong hanapin. Tugon ni Nicolas. Binalikan ng dalawa ang daanan, ngunit hindi nila makita si Nano. Imposible namang hindi siya nakasunod sa atin. Kinakausap ko pa yun habang... Teka, sandali lang, Rigor. Huwag kang gagalaw. Wika ni Nicolas. Nalito si Rigor. Hindi nito alam kung ano ang ibig sabihin ng kaibigan. Bakit Manong? Ano bang meron? Tanong ng binata. May ibang presensya maliban sa atin. Huwag kang magkakamali. Hindi pangkaraniwang tao yung nasa paligid. Tugon ni Nicolas. Dumampot ng kaperasong patpat si Rigor upang gamiting pangdepensa sa sarili. Teka, anong ibig mong sabihin hindi pangkaraniwang tao? Tanong ni Rigor. Mga aswang, Rigor. May hinala ko. Sila din ang dahilan ng biglang pagkawala ng kapatid mo. Tugon ni Nicolas. Ngunit hindi naniwala si Rigor. Ni minsan hindi pa ito nakakita ng aswang. Sa kwento lang naririnig ang tungkol sa mga ganung uri ng nilalang. Naniniwala ka sa mga aswang, Manong? Meron bang ganun sa pinanggalingan mo? Dito wala nun eh. Tanong ni Rigor. Hindi lang naniniwala, Rigor. Araw-araw ko silang nakakasalamuha.
Tugon ni Nicolas. Tumambad sa harapan nila ang isang malaking aso. Tumutulo ang laway. Naglalabasan ang malaking pangil. Nanlilisik ang mga mata. Dahan-dahang naglalakad ang nilalang papunta sa kanilang kinakatayuan. Umatras ka, Rigor. Huwag kang aalis sa likod ko. Wika ni Nicolas. Hindi makakilos si Rigor sa kinakatayuan, kaya hinila niya ito palayo. Anong klaseng nilalang yan, Manong? Tanong ni Rigor. Kanina lang, pinag-uusapan natin ang tungkol sa nilalang na yan. Ngayon hindi ka pa rin naniniwala. Nasa harapan na natin. Tugon ni Nicolas. Napagtanto ni Rigor na ang kaharap nila ay totoong aswang. Pinagmasdan ng binata ang anyo nito. Hindi maiwasang manginig ang tuhod dahil sa takot. Ito ang unang beses niyang makakita ng ganong nilalang. Ngunit ang mas ikinagulat ni Rigor, ang sumunod na ginawa ni Nicolas. Sinugod nito ang nilalang. Walang pagdadalawang isip na sinuntok. Tumayo ang malaking aso at dinamba si Nicolas. Nanlaki mga mata ni Rigor nang makita ang isa pang nilalang. Lumitaw mula sa kakawyan. Sinakmal nito ang malaking aso at walang tigil na nilapa. Narinig ni Rigor ang malakas na angil ng leyon. Tinignan ng binata si Nicolas. Nakatayo lang ito habang pinapanood ang naglalaban na dalawang nilalang. Walang nagawa ang malaking aso, lalo na nang baliin ng isa pang nilalang ang leeg nito na naging sanhi ng agarang kamatayan. Mahusay, Drogo. Tamang-tama ang dating mo. Maaasahan talaga kita, kaibigan. Wika ni Nicolas. Naglakad palapit sa kanila ang nilalang. Unti-unting naaaninag ni Rigor ang imahe nito. Kinusot ng binata ang mga mata, ngunit hindi pa rin nagbago ang nakikitang imahe. Tama ba to? Tama ba tong nakikita ko? Isang leyon? Teka muna, bakit dalawa yung buntot? Tanong ni Rigor. Tama ka. Leon nga ang nakikita mo. Pero hindi siya pangkaraniwang leon. Rigor, isa siyang espiritu ng kagubatan mula sa pinanggalingan ko. Kakambal ko si Drogo. Nagpapakita siya sa oras ng kagipitan. Pagpapaliwanag ni Nicolas. Dahan-dahang lumapit si Rigor sa nilalang. Unti-unting hinawakan ang makapal na balahibo sa leeg. Higit na malaki ang leon na ito kumpara sa pangkaraniwan. 8 talampakan ng taas kapag nakatayo sa 4 na paa. Kulay ginto ang buhok sa leeg. 2 ang kanyang buntot. Totoo pala. Totoo pala yung sinasabi ni Manong Banong. Akala ko lasing lang siya eh. Nakakakita siya ng mga bagay-bagay. Ito pala yun? Wika ni Rigor. Mabuti nga at hindi niya ako nakilala. Oo, Rigor. Ilang beses ko nang nakasalubong si Mang Banong eh. Paano ba naman laging lasing eh? Tugon ni Nicolas. Nakaligtaan ng mga ito si Nano. Saka pa lamang naalala ni Rigor nang marinig ang boses ng kapatid. Teka, boses ni Nano yun ah. Nawala siya sa isip ko. Siya yung dahilan kung bakit tayo nandito eh. Dali-daling hinanap ng dalawa si Nano. Nakitang nakasiksik sa paanan ng malaking puno. Uy, may masakit ba sa'yo, Nano? Sinaktan ka ba ng mga aswang? Anong ginawa nila sa'yo? Tanong ni Rigor habang dahan-dahang binubuhat si Nano. Wala naman. Mabuti nga dumating kayong dalawa ni Manong Nicolas eh. Kakainin na sana ako ng aswang na yun eh. Huh? Teka,
Ano nga palang ginagawa nyo? Anong ginawa nyo? Nasaan yung aswang? Tanong ni Nano. Mamaya na natin pag-usapan yan. Kailangan na nating umalis sa lugar na ito. Wika ni Nicolas. Matapos ay bumalik ang mga ito sa tahanan ni Mang Banong. Anong nangyari dyan sa isang yan? Bakit parang pinagulong sa batuhan yung mukha mo, Nano? Tanong ni Mang Badong. Nagkatinginan si Nicolas at Rigor. Yun nga po ang nangyari, Manong. Alam niyo naman kung paanong maglakad to si Nano, di ba? Nahulog yan dun sa pilapil, kaya ayan, puro pasa yung muka. Tugon ni Rigor. Minabuti ng dalawa na wag sabihin sa matanda ang katotohanan dahil alam nila na mapapalo sila nito sa oras na malamang nakipag-away na naman. Mukhang maayos na kayong dalawa kaya tutuloy na ako. Mag-iingat kayo palagi, Rigor. Nano, wag kang lalabas kapag madilim na ha. Wika ni Nicolas. Napuno naman ng pangaral ang tenga ng dalawa. Bagay na nakasanayan ng mga ito mula sa ama-amahan. Matapos marinig ang sermon ng matanda, nagpahinga na si Rigor. Ngunit pilit pa rin itong iniisip ang mga nangyari. Hindi makapaniwala ang binata na hindi pangkaraniwang tao si Nicolas. Kinabukasan, dahil wala itong pasok, nagpa siya ang binatang dalawin si Nicolas sa kanyang tahanan. Pagkarating, diretsyong pumasok ang binata sa loob ng mansyon. Nakita nito si Nicolas na nakaupo sa mesa habang nagkakape. Magandang umaga, Manong Nicolas. Pasensya ka na kung dire-diretso na akong pumasok ha. Nakabukas kasi yung pintuan eh. Wika ni Rigor. Wala namang problema. Dahil kung may masama kang tangka, hindi ka naman makakapasok sa mansyon eh. Halika, saluhan mo ako. Tugon ni Nicolas. May ilang bagay lang akong itatanong sa'yo tungkol sa nangyari kagabi. Tugon ni Rigor. Aba, talagang hindi na nawala sa isipan mo yung nangyari kagabi ha? Halika, maupo ka at magkape. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ni Nicolas. Ang mga sumusunod ay ayon sa salaysay ni Nicolas. Mula sa isang tribo ng mga Norse, itong si Nicolas. Ang kanyang angkan ay natibo ng bansang Poland. Ang kanyang ina ay isang babaylan o shaman sa kanilang tribo. Samantalang ang ama ang pinuno. Kilalang angkan ng mga mandirigma ang tribo ni Nicolas. Ngunit isa din sa pinakamapayapang lahi. Hindi kagaya ng ibang tribo na ang gawain ay manakop. Ni minsan hindi ito ginawa ng angkan ni Nicolas. Hanggang sa napilitan na lang ang mga itong umalis sa kanilang lugar. Nakaugalian nilang lumipat sa tuwing sasapit ang taglamig. Ngunit isang pangyayari ang nagtulak sa pamilya ni Nicolas na lisanin na ang kanilang bansa. Gamit ang isang pentagramong nagsisilbing gabay, tinahak nila ang landas patungo sa silangan. Taon ang inabot nila sa laot. Dumadaong sila sa bawat islang mararaanan upang kumuha ng pagkain at ibang pangangailangan. Nakikipagpalitan ang mga ito sa ibang mga tribo hanggang sa makarating ang kanilang sinasakyan sa hindi kilalang isla. Walang nakatira sa lugar, kaya pinili nilang mamuhay roon. Sa loob ng maraming taon, naging masagana ang kanilang pamumuhay. Bagaman nanibago sa klima, nagawa ng pamilya ni Nicolas na makiangkop sa bagong tirahan. Sa kasamaang palad, walang babaeng napasama sa paglalakbay, kaya kinakailangang gamitin ng ama ni Nicolas ang huli nitong alas para makapagpatuloy ang kanilang angkan.
hanggang sa nakapagparami sila. Ito ay ang ritual na nagbibigay sa kanila ng hindi pangkaraniwang haba ng buhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nagtayo ng pamayanan ang kanilang tribo. Walang ibang tao sa lugar. Nagawa nitong mapalawak ang kanilang ari-arian. Ang ilan sa kanilang katribo ay umalis sa pulo. Nagpaiwan si Nicolas at ang kanyang ama. Kalaunan, unti-unting napuno ng tao mula sa iba't ibang dako hanggang sa tuluyan ng lumago ang ekonomiya ng lugar at naitatag ang kanilang bayan. Balik tayo sa kasalukuyan. Kung ganun, sobrang tanda mo na pala. Wika ni Rigor. Kung sa eksaktong bilang, Rigor, 3 siglo na ang nakakalipas simula nang dumating kami sa lugar na ito. Naunang mamaalam ang aking ama dahil sa katandaan. Ngunit ako ay nananatiling buhay dahil hindi dapat mapatid ang aming saling lahi. Kung hindi man ako magpapatuloy nito, kailangan kong humanap ng isang taong may malawak na pag-iisip na siya magpapatuloy ng aming nasimulan. Pagpapaliwanag ni Nicolas. Gaano ba kahirap pag-aralan yung kultura nyo, Manong? Sa totoo lang, namamangha ako sa naging kwento ng buhay mo. Hindi ko lubos maisip kung saan nanggaling yung mga kapangyarihan nyo eh. Wika ni Rigor. Ang aming kapangyarihan ay nagmula sa kalikasan. Kagaya ng mga babaylan nyo, may kakayahan kaming mga Norso na kumonekta sa kalikasan. At ang leon na nakita mo ang spiritong gabay ko. Ang tawag sa kanya, Koning Van de Leeuwen. Sa aming salita yun na ang ibig sabihin ay hari ng mga leon. Tugon ni Nicolas. Nagpatuloy ang pag-uusap ng mga ito. Hanggang sa lubusang maunawaan ni Rigor ang lahat ng tungkol kay Nicolas. Hindi na malaya ng binata na unti-unti nang ipinapasa sa kanya ng kaibigan ang lahat ng kaalaman, maging ang kakayahan nito. Saka pa lamang napagtanto ni Rigor ang lahat, nang minsan na namang malagay sa peligro ang kanyang buhay. Nasa kalagitnaan ng trabaho si Rigor, nang pinasok sila ng hindi kilalang mga kalalakian. Saktong nasa likod siya ng pinagtatrabahuan nang maganap ang kaguluhan. Pagpasok nito, nakita niya ang 2 lalaking may hawak na baril. Tinutukan nito ang isa sa mga kasamahan habang binubuksan ang kahon na pinaglalagyan ng kanilang pera. Dahan-dahang naglakad si Rigor papasok. Hindi sinasadyang matamaan ng lata. Napalingon ang isa sa mga armadong kalalakihan at pinaputokan siya. Mabilis na nakailag ang binata. Sa hindi malamang dahilan, sinugod nito ang mga nanloob. Laking gulat ng binata nang biglang lumabas ang alagang leon ni Nicolas. Pinagsasakmal ang mga armado hanggang sa walang natira sa kanila. Hindi ito nakikita ng ibang kasamahan ng binata. Kaya nagtataka sila kung ano ang sumasalakay sa mga kalalakian. Nagkakandalasog-lasog ang kanilang katawan. Nanahimik na lamang si Rigor at nang matapos ang oras ng trabaho, dumiretso ito sa tahanan ni Nicolas. O Rigor, napasugod ka. Anong problema? Tanong ni Nicolas. Nagbago na ang boses nito. Teka, nasa bayan ka ba kanina? Tugon ni Rigor. Hindi ako maalis sa mansyon. Bakit? Anong nangyari? Muling tanong ni Nicolas. Nakatalikod ito sa kanya. Ngunit napansin ni Rigor na biglang tumanda ang boses ng kaibigan. Nanlaki mga mata ng binata nang humarap ito sa kanya. Anong nangyari? Bakit parang bigla kang tumanda? Anong ginawa ni Drogo sa pinagtatrabahuan ko kanina? Tanong ni Rigor.
Hindi mo nga namalayan, Rigor. Ikaw ang napili kong magpatuloy ng aking sinimulan. Nakikita kong walang pag-asang mapalago ko pa ang aming saling lahi. Pero ang kaalaman at kakayahan, maaari kong iwan sa taong pwede kong pagkatiwalaan. At ikaw yun, Rigor. Wika ni Nicolas. Nagulat ang binata dahil wala namang sinabi sa kanya. Hanggang sa mapagtanto nito ang ginawa ng kaibigan. Pinabasa sa kanya ang aklat ng kasaysayan ng tribo ni Nicolas. Nung una ay hindi niya ito naintindihan. Ngunit kalaunan, nagawa niyang unawain ang mga nakasulat at aral na taglay ng bawat aklat. Ang biglaan kong pagtanda, nangangahulugan lang na matagumpay nang naipasa sa iyo ang lahat. Ngayon, aantayin ko na lang ang dapit hapon upang ako'y makapagpahinga. Muling wika ni Nicolas. Bakit mo ginagawa to? Tinanong mo ba ako kung gusto ko? Oo, nandun na tayo. Lalakas ang katawan ko at hahaba ang buhay ko. Pero paano ka? Tanong ni Rigor. Nabuhay na ako ng matagal at naranasan ko na ang pait at tamis, saya at kalungkutan. Sapat na sa akin ang mga karanasang iyon para masabing kontento na ako. Kahit hindi ko nagawa ang misyon ko, wala akong pinagsisisihan. Tugon ni Nicolas. Sandali lang naman, pero hindi ako karapat-dapat sa ganitong kapangyarihan. Tugon ni Rigor. Hindi ka tatanggapin ni Drogo kung hindi ka karapat-dapat. Tandaan mo, ang mga espiritong gabay ay mga purong espirito. Kaya nilang malaman kung mabuti o masama ang isang tao. Simula ngayon, ikaw na ang magpapatuloy ng nasimulan ko. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Rigor. Gamitin mo sa kabutihan ang mga kakayahang ipinamana ko sa iyo. Wika ni Nicolas. Wala nang nagawa si Rigor kung hindi tanggapin ang kapalaran. Wala namang nangyaring kakaiba simula nang malaman niya ang katotohanan. Ngunit kalaunan, unti-unting lumantad ang mga sekretong kaaway ng angkan ni Nicolas. Naglalakad si Rigor papunta sa trabaho nang makasalubong nito ang isang lalaking may kasamang aso. Nung una ay isang pares lang ang kanyang nakita. Ngunit kalaunan, sunod-sunod na dumaan sa harapan niya ang 5 pang kalalakian. Ang bawat isa sa kanila ay may kasamang itim na aso. Inakala ni Rigor na pangkaraniwan lang ito. Dahil marami namang nag-aalaga ng hayop sa kanilang bayan, nagpatuloy sa paglalakad ang binata at laking gulat nito. Biglang tumalon papunta sa kanyang likuran si Drogo. Bilisan mo. Umalis ka dito. Hindi mo sila kakayanin sa kasalukuyan mong antas. Wika ni Drogo at nagulat si Rigor dahil narinig nito ang boses ng gabay. Nang lingunin ang mga kalalakian, biglang nag-iba ang anyo ng mga aso. Lumaki ang mga ito at humaba ang mga pangil. Teka, ano yung mga yan, Drogo? Tanong ni Rigor. Mamaya ko na ipapaliwanag. Magmadali ka. Pumunta ka sa mansyon ni Nicolas. Hindi na nagtanong pa si Rigor. Dali-dali itong tumakbo papunta sa mansyon ni Nicolas. Sinundan siya ng ilan sa mga kalaban. Ngunit hindi ito hinayaan ni Drogo. Walang pagdadalawang isip na pinatay ang mga ito. Mabuti na lang naabutan mo sila. Kung hindi, malamang wala na ako eh. Wika ng binata. Laking pasasalamat ni Rigor nang makapasok sila sa mansyon ng kaibigan.
Hindi na talaga sila mapipigilan. Kailangan mong mag-ingat dahil marami ang nagbabanta sa buhay mo. Karamihan sa kanila ay mga saling lahi mula sa kalabang tribo nila Nicolas. Wika ni Drogo. Habang papasok sa mansyon, hindi maiwasang isipin ni Rigor ang mga nakitang nilalang. Kahawig ng nilalang na ito ang sumugod kay Nano. Kamukha sila nung aswang na sumugod kay Nano. Aswang din ba sila? Tanong ni Rigor. Si Nicolas ang makakasagot ng mga tanong na yan. Tugon ni Drogo. Matapos ay naglaho ito. Sinalubong naman ni Nicolas si Rigor. Nicolas, sinalakay kami ng mga taong may kasamang mga aso. Yung mga aso, kahawig ng umatake kay Nano. Gusto ko sanang malaman kung mga aswang din ba sila. Tanong ni Rigor. Oo, kung sa inyong kultura. Sila ay mga aswang, pero sa amin, kabilang sila sa isang tribo na kumakain ng kapwa-tao. Sila rin ang dahilan kung bakit kami umalis sa aming tinubuang lupa. Hindi ko alam na nasundan pala nila kami. Huwag mo sanang isipin na ipinasa ko sa iyo ang obligasyon para matakasan ng mga kalaban. Dahil kung alam ko lang na nasundan nila kami, hindi ko sana muna ipinasa sa iyo ang lahat ng meron ako. Pagpapaliwanag ni Nicolas. Hindi naman. Huwag mo nang isipin yun. Wala na tayong magagawa nandito na to Kailangan na lang harapin. Wika ni Rigor. Mag-iingat ka. Dahil higit silang mas malakas kaysa sa'yo. Sa kasalukuyan mong antas, malabong manalo ka sa kanila sa harapang laban. Tugon ni Nicolas. Nasabi nga yan sa akin ni Drogo Kaya gusto kong itanong sa'yo kung may ibang paraan para kahit papano makayanan kong makipagsabayan sa kanila. Wika ni Rigor. May paraan, pero kailangan mong labanan sila ng hiwalay. Dahil sa oras na magkakasama sila, wala kang panalo. Pagtutulungan ka ng mga yon. Tugon ni Nicolas. Paano ko naman gagawin yun? Hindi ko nga alam kung... Teka, meron bang oras? Meron bang araw yung pambibiktima nila? Tanong ni Rigor. Oo, bakit mo naman naitanong? Naisip ko lang to Ang lobo, nanunugis ng sabayan. Pero kumakain sila ng sarilinan. Doon sila nagiging mahina Sana lang, ganun din tong mga aswang na to. Wika ni Rigor. Hindi ako sigurado kung ganun sila kumilos. Kaya mag-iingat ka. Pag-uusap ng dalawa. Hindi na tumuloy sa pagpasok si Rigor. Pinag-isipan nito ng mabuti ang gagawin. Nang gabing iyon, isinagawa niya ang unang hakbang. Sa pamamagitan ng malakas na pang-amoy ni Drogo, nagawa nilang matunton ang lugar na pinaglalagian ng mga aswang. Anong susunod mong gagawin, Rigor? Tanong ni Drogo. Sa ngayon, magmamatsyag lang muna. Hindi ako sasalakay hanggat hindi ko napapag-aralan ng kanilang galaw. Kailangan nating makasiguro. Wika ni Rigor. Ang laki ng pinagbago mo simula nang makilala kita. Mukhang malaki ang naging tulong ng pagtuturo sa iyo ni Nicolas. Nahubog ang pag-iisip mo at nagkaroon ng tamang ideolohiya sa mga bagay-bagay. Wika ni Drogo. Siguro nga, Drogo, pero halika na. Umalis na tayo dito. Nagawa ko na ang kailangang gawin. Matapos malaman ang kilos ng kalaban,
Bumalik ang dalawa sa tahanan ni Nicolas. Nagulat si Rigor. Nakita nito si Nicolas na naglilinis ng mga sandata. Tamang-tama ang dating mo. Heto, mamili ka. Mga sinaunang sandata ng aking mga ninuno. Wika ni Nicolas. Malalaking tao ang mga Norso, kaya malaking palakol at espada ang gamit nila. Wala ka bang itak? Itak! Hindi uso ang itak sa mansyong ito. Pag-uusap ng dalawa. Napalingon ang mga ito nang biglang magsalita si Nano mula naman sa pintuan ng mansyon. Kaya nga dinalhan kita, Rigor eh. Alam kong kakailanganin mo to. Wika ni Nano. Meron siyang dalang itak. Inihagis niya ito kay Rigor. Tamang-tama ang dating mo, Nano. Pero teka, paano mong nalaman yung gagawin ko? Tanong ni Rigor. Basta may nakapagsabi lang sa akin. Gusto ko sanang sumama kaso baka maging pabigat lang ako sa iyo eh. Kaya magpapaiwan na lang ako dito sa mansyon ni Nicolas. Tugon ni Nano. Mas gugustuhin kong nandito ka kasi alam kong ligtas ka. Mapanganib yung gagawin ko eh. Wika ni Rigor. Nang matapos ang paghahanda, inantay niyang magdilim para lumakad. Kabilugan ng buwan ng gabing iyon, kaya alam ni Rigor na lalabas ang mga kalaban upang tumugis ng biktima. Hindi na kita kailangan balaan sa maaaring mangyari. Alam mo na ang gagawin. Sa oras na bumaliktad ang sitwasyon, tandaan mo ang sinabi ko sa iyo. Gamitin mo lang ang huling alas na sinasabi ko. Wika ni Nicolas. Alam ko, Nicolas. Salamat. Tugon ng binata. Matapos ay lumakad na si Rigor. Nakasunod sa binata ang gabay nitong hari ng mga leon. Pinagmamasdan ni Nicolas ang dalawa. Nakikita nito ang sarili sa binata. Nakikita ko ang sarili ko sa kapatid mo, Nano. Pero hindi yon ang dahilan kung bakit siya ang pinili ko. May kung ano sa kanyang pagkatao na naging rason kung bakit ako nagtiwala sa kanya. Wika ni Nicolas. Si Rigor kasi yung tipo ng taong hindi mo madaling mababasa yung ugali. Kung titignan mo sa panlabas sa anyo, napakatigas nito. At parang yung hindi ka papansinin. Pero sa kaloob-looban ng taong yan, isang batang may malambot na puso na handang umunawa. Wika ni Nano. Kilalang kilala mo ang kapatid mo. O siya, pumasok na tayo at magkape. Antayin na lang natin ang pagbabalik ni Rigor. Wika ni Nicolas. Samantalang sa kabilang banda, malapit na sa pinagtataguan ng mga kalaban ng binata. Sumilip na din ang buwan ng mga oras na yun, kaya naghanap na ng mapagtataguan si Rigor. Ilang minutong nakalipas, tuluyan ang naglabasan ang mga kalaban. Nauna ang mga malalaking aso, kasunod ang mga tao. Nang masigurong lumabas na ang lahat ng mga aswang ay sinundan ito ni Rigor. Nakarating sa isang bakahan ang mga ito. Isa-isang nagsipagtago. Ang mga aso ang nagsimulang manugis ng kanilang bibiktimaing hayop. Kahit papano nagpapasalamat si Rigor dahil hindi tao ang binibiktima ng mga ito. Ngunit kailangan niya pa ring pigilan ang mga kalaban dahil maaaring dumating ang panahon na tao na ang kanilang tutugisin. Matyagang nag-abang si Rigor hanggang sa makahanap na ng mabibiktima ang mga aso. Dali-daling nagtakbuhan ang mga amo nito upang buhatin ang kanilang nahuli. Dinala ng mga aswang ang baka sa isang liblib na lugar
at doon nagsimulang hatiin ang kanilang nahuli. Matapos ay kanya-kanyang alisa na ang mga ito. Tama ang hinala mo, Rigor. Ako nang bahala kung paano sila matutuntun. Wika ni Drogo. Nanahimik ito sandali hanggang sa matunton ang unang pares. Ano, Drogo? Nakita mo na ba yung kinaroroonan nila? Oo. Sumunod ka sa akin. Mabilis na tumakbo ang dalawa papunta sa unang pares. Nakitang kumakain ang nakuhang parte. Laking gulat ng mga ito nang biglang sumunggab ang gabay ni Rigor. Walang awang nilapa ang malaking aso. Samantalang si Rigor naman, pinugutan ng ulo ang taong kasama. Tapos na tayo sa unang pares. May natitira pang 4. Wika ng binata. Dali-dali nilang pinuntahan ang ibang pares. Gaya ng nauna, pinagpapapatay ang mga ito. Hanggang sa masumpungan nila ang pinakapinuno ng pangkat. Nakaupo ito sa ugat ng puno, habang ang alaga niyang aso ay kumakain ng mga tirang buto. Mukhang nagkamali ako ng inakala. Hindi si Nicolas ang kasama mo, Drogo. Wika ng lalaki. Nagretiro na si Nicolas. Pasensya ka na. Hindi mo na siya makakasalamuha pa. Tugon ni Drogo. At sino naman ang binatang to? Hindi naman siya mula sa angka ng inyong Panginoon. Pero bakit ka nakabuntot sa kanya? Tama ka. Hindi nga siya kadugo ng Panginoon. Pero siya ang pinili ni Nicolas. At gaya ng ipinangako ko sa angka ng mga Norso, susundin ko ang sino mang mapipili nila. Kung ganon talagang desperado na ang taong yon, pasensya na. Pero hindi ako papayag na ituloy ang taong ito ang saling lahi ni Nicolas. Wika ni Gabo sabay sugod. Sa isang kisap mata, napunta ito sa harapan ni Rigor. Napalingon si Drogo. Nakitang sakal-sakal na ang binata. Tignan mo kung gaano kahina ang taong ipinalit ng iyong Panginoon. Hindi man lang niya naramdaman ang pagkilos ko. Hindi nagsalita si Drogo. Nanatili lang ito sa kinakatayuan habang nakatitig kay Rigor. Nagkakamali ka. Tignan mong mabuti kung ano yung hawak mo. Wika ni Rigor. Nanlaki ang mga mata ni Gabo nang mapansin na ang sakal-sakal, isang malaking sanga ng kahoy. Sino ngayon ang mas mabagal sa inyo? Pwede na. Mukhang maaaliw ako sa labang. Hindi nito naituloy ang sasabihin. Bigla na lang lumitaw si Rigor sa kanyang harapan. Isang malakas sa suntok ang pinakawalan nito. Napaangat sa lupa ang paa ni Gabo. Halos mawala ng ulirat dahil sa lakas ng pagkakatama. Hindi pa man lumalapat sa lupa ang paa. Hinataw na naman ito ni Rigor, dahilan para humampas ng malakas ang katawan nito sa lupa. Pagdikit ni Gabo sa lupa, isang malakas sa tadyak naman ang ibinigay ni Rigor. Tumama sa puno ang nilalang at tuluyang nawalan ng malay. Ilang sandali lang bumalik ito sa ulirat. Nakitang papasugod na si Rigor. Wala na siyang nagawa kung hindi antayin ang pagtarak ng itak ng binata sa kanyang katawan. Pasensya na. Kung hindi si Nicolas ang humarap sa'yo ngayon Nga pala, may pinapasabi siya sa'yo. Lumapit ang binata sa tenga ni Gabo. May kung anong binulong.
dahilan para tuluyang mawala sa sarili ang kalaban. Pakiusap, huwag mong gagalawin ang aking mga saling lahi. Hindi pa ba sapat na hawak mo na ang buhay ko? Kailangan mo pang patayin ang buong angkan ko. Pasensya na pero kailangan eh. Sa oras na dumami kayo, manganganib yung buhay ng mga tao. Pag-uusap ng dalawa. Binunot ni Rigor ang itak. Tinagpas ang ulo nito na naging dahilan ng tuluyang pagkamatay. Wala na ang kanilang pinuno. Siguradong alam na din ng mga kalahi niya ang nangyari. Mahihirapan na tayong tugisin sila isa-isa. Ang mabuti pa, bumalik na tayo sa tahanan. Wika ni Rigor. Umuwi ang dalawa at binalita ang nangyari. Natuwa naman ito dahil nagawang tapusin ni Rigor ang kanyang sinimulan. Hindi pa natatapos ang misyon mo, Rigor. Nagsisimula ka pa lang. Kailangan mong maganda sa mga susunod pang laban. Lalo pat maaaring nakatakas na ang iba sa kanila. Ito ang pangunahin mong misyon. Gabayan ka nawa ng espiritu. Wika ni Nicolas. Sa paglipas ng panahon, naging panata ng binata ang pagtugis sa mga natitirang lahi ng mga aswang. At gaya ng pinangako nito kay Nicolas, ipinagpatuloy nito ang henerasyon ng mga Noso. Maging ang mga anak ni Rigor, sinalo ang katungkulan ng kanilang ama. Maging sa modernong panahon, may ilan pang natitirang Norso na patuloy na isinasabuhay ang sinimulan ng kanilang ninuno. Ito ay sa ilalim ng paggagabay ng bertud ng Haring Leon. Maraming salamat sa pakikinig ng ating kwento mga kabayan. Abangan pa ang mga susunod na storya dito sa ating channel. Paalam.